Kapitan Telmo. I am Janeline Uba and I am a grade 10 student, and this is... I'm Emily Jane Armendez and I am a grade 10 student also. Okay, good afternoon to both of you. So we are here, we're just gonna ask you some questions, and all you need to do is to answer. What questions? My first question, Cap, is for you, what is a good governance? Okay, for me, good governance is to give to the barangay constituents the programs, implementation, and fit and needs, and adapt the system implementation and the local government, the barangay LGU, to promote the general welfare of people. So especially the indigent constituents in the barangay, we give attention to give any programs that fit and capable the identified indigent constituents in the barangay, and follow orders based on the situation of barangay. Okay? Next question. So the next question is... Thank you for your answer earlier. The second question is, how can you maintain a good governance to your society? Okay, for me, I am ordering my council members. Gagawa Jerome. I am Miriam, a veteran passenger from Mugu National High School, grade 10 student. For now, we're gonna talk about good governance. But before that, before I will ask about good governance, in my opinion, good governance to me is without any bad records in having a position. Let's move on to our first question. What comes after your mind when you hear a word for good governance? So, para na ako naisip ko sa barangay official, sa wala binyan sa good governance sa maayo mga pagdumala sa imo ako as barangay official sa Kugon is ngayon pagdumala sa inyong barangay. So, kailangan mo na mag-build ang trust kung sa inyong experience, and dapat and every activities is dapat accountable ka and transparent sa inyong tanan na pag-ahiyong. That's my opinion. Question case of characteristics in good governance. Ang pasabot is tagay tulad ka ng unsay paagi kung para makuha ang governance. Good governance. So, after that question is para makuha na ko ng maayo nga pagdumala is kailangan po na ibaw ka na nangina, no, masinatin, and dapat po hands-on ka always sa mga paghahimuon na activities para mas maayo mo na mas ma-feel nimo ang gusto nga importance ng mga constituents kay para mas ma-feel good mo ang love o mahatag na service yung mga sika tao. Kasi mga sakop, inana. Next is
why is good governance important to the society? Ang protest, nganong kailangan na atay maayong pagdala sa atong society. Kanong nice yung magdala sa atong society. Importante din na kaayo na mga maayo pagdumala para maayo po na outcome. So, kani ang mga isa po sa barangay nga official is kani tanan ng mga gibuhat isa dili lang ko para namo kundi para sa tanan kundi hayuan sa tanan. And when I research about it, what comes number one comes up in the internet is corruption. My question is, why do you think corruption is hard to stop? But because corruption is one of the problems on not having good governance. Again, may I repeat the question? Why do you think corruption is hard to stop? For me, it's hard to stop because of ourselves. Tungod kay nakita ko na mismo nagit na pura. So sa pag-supervision nila is naga yun na business niya or personal interest niya. Wa di kausaban ang Philippines if kita gid po nga mismo mga tao inanag yapon nato ang mindset nga dili ta makalihok kung walay kwarta bitaw. Kaya na muna inaandan ko sukat pa sa una. Kay in the other countries sila pa mismo bitaw mahatag or mo show support sa mga politicians para sa ikamaayo sa ato organization. Okay. About Salinas. My name is Jeremy A. Gislardi, grade 10 student of National High School. I'm gonna ask about governance. Why is governance important to our society? Opinion, good governance is very important for the progress of the community and for the common good of one's society. Are some examples of good governance? As a committee chair on health, good governance always focus on the recipients. For example, we focus on the children or the babies for the immunization. So campaign for vaccination and immunization. Then for the children, always we have focus for the how to solve malnutrition. And for the elderly, also focus on the good health, especially for the senior citizens. Barangay Captain of Yes. Hugon, Mr. Balvin. I am Miriam Basadre from Hugon High School, grade 10 student. So today, I'm going to ask you about good governance. Thank you. Good governance is all about trust and confidence between the government, those who are in the position, and those who are the kanang hindi kining mga atong mga katawan sa barangay Hugon. Ang constituents between the officials and the constituents of the LGU or the community. Yeah. My second question is, nganong kailangan or nganong importante ang good governance sa atong society, sa atong lipunan? It is important to have the good governance for our society or in our community. First is to have a peace and order in the community, and again the trust and confidence between the officials and the constituents of the community. Okay.
My third is, how does good governance impact to the quality of life of our citizen sa mga kagunuhan? The good government, how, check mo ta? Next ka na, sorry. The Ang say impact ba? Ang say effect? impact of or the effect of the good governance in our society is again we have kanang again in order then na rules nga ma-follow sa mga tao niya dili gubot then outside tanan niya sa paningbanan ni kining natay musalig yun magina importante kanang musalig ang tao na to niya nasa kumpiyansa sa atong mga trabaho atong leadership sa atong katilingan. Okay. I would like to add one question in my real question that I made. So let us think about known problems here in the government in the Philippines, especially to the local government that has been a big issue to each everyone as Filipinos. Number one problem that comes up to my mind when it comes to politics is corruption. Ang akong matake, anong lisod sulbadon ang corruption? Kasi, di ba, kanang lugay naman yun nag-run ang politika sa atong nasod, nganong dili man gina siya mapag-o or pangitaan solusyon nga mawala. Para di mo lang Way kasi- back during the time sa President Duterte, Yes. walang di mawa ang korupsyon sa gobyerno. It's because the system or ang sistema sa gobyerno sa Pilipinas. The way nga yun sa nila pag for example pagkuhan sa budgeting sa ng kwarta sa Congress, Congress, Senate, di ba? Mga sistema lagi, system. System sa politics sa Pilipinas. Number one yun. Kung inyo na, pero ka na mong sistema sa politics, huwag mo po ng hubaron. Kamu umutuon mo na na siya, mo na makabaw nga maulin na yung corruption. Dahil mo nang vulnerable ang politics sa corruption. Tungod sa sistema sa politics sa Pilipinas. Mostly po nga, di ba, interview na po sa mga Or politiko. grade. Number one, ang grade. The instinct na sa tao sa politics ang grade kay example for only 3 years nga every 3 years na election sumuwi na sila pero kung atong i-compare dito ko sa Dubai mo lang na ang system gila kay kita na ko ang system compare na ko ang system diri sa Dubai or sa Pilipinas isa ruler wa na mga congress so dito ang direktaan ang mga kwarta o may mga kanang sa inyo ni dole out dito na sa or mga for example kining projects o dito na direkta nga dito sa mga tao unlike dito sa Pilipinas muna ang sistema ng daghan ang iyan. Pero Di ka sa pwede Senate. rin actually nga madiretso. Pwede lang, hindi ka sa Senate, hindi ka sa Congress, mabot pag mayor, Wala po Gobyerno. kami city councilor. ya para o Hearing pa. kapitan, mo na gamay lang, nabot ka nang kita ka na nini mo gripo nga ang gamay na lang muagas sa gripo kaya ang ganda. Mo na yung iyang Style ba? Or Oo, kanil or- pa. i-interpret ba, interpretation na gamay na lang sa palagay kapatid tungod kay di pagkaltas-kaltasan. Ang isisip pag yun kayo. Yeah, unlike sa other countries, example, sa Middle East, isa na yung gano'n. So, example, dato na siya or kanang singa ng kontenta na siya ba? Sa kuman, dili nabahin niya. Example ha, every 3 years, nagasto ang mga politiko, yan na so ang sana kung pamawi nila. Sistema yun. At least, kabawan mo, yung sistema. Sistema sa politics dili sa Pilipinas. Mao gani tubag. Number one,
di man kay may grade na instinct sa tao ang kogel. Pero mao lagi na mong god murag vulnerable ang usak ka politiko. Kung kanang nga sistema ana sa pool Congress, magrupo sa buwan, mga ito sa di PWH, yan sila yung magbota sa iya pa. Meron mo yung kaya sa project, sila kumuha. Sila buwan sa budget nga System yun. Dili man ang mga politiko may sistema sa gobyerno ngayon magkulakot ang mga politiko plus ang grade. Mamawin mo ito, mamawin. Thank you, sir, for the time to answer my question. Minsan ba, naisip mo bilang isang Pilipino kung ano ba talaga ang tamang pamamalakad sa pamahalaan? Kadalasang sagot ng mga politiko ay ang tamang pamamalakad ay ang pagbibigay ng mga ayuda at salapi sa mga mamamayan. Ikaw, kung isa ka sa mga politikong nakausap, ano sa tingin mo ang tamang pamamalakad sa bansang Pilipinas?